What's up guys? Welcome back again sa aking channel, Burikyo here. So yun guys, magbablog tayo tungkol sa EWRB application para dun sa mga overseas, tayong mga Pilipino na mga nagtrabaho sa Pilipinas, nagtrabaho sa ibang bansa, Saudi, Abu Dhabi, Middle East, ay para makapag-apply tayo dito ng limited license. So itong ating video guys ay para sa tutorial kung paano kayo makakapag-apply ng limited license dito sa New Zealand, and kung gaano kabilis, katagal ang gastos na kailangan para makapag-apply kayo. And sad to say guys, meron akong nakausap na sila ay parang kumuha ng mag-aayos ng kanilang limited license dahil hindi na daw nila maasikaso. Pero nakakalungkot din kasi ang laki kasi nung nagastos nila para lamang doon sa limited license nila, na which is ay napaka-easy namang gawin, at which is na hindi mo na kailangan ng sino man para makapag-limited license ka. And sad to say, madami daw sila, pero wala tayong magagawa doon, at kasi nangyari na yung nagkabayad na sila whatsoever. Pero for those na wala pang mga limited license at nagbabalak na mag-apply ng limited license, ito guys ay para sa inyo. Hopefully ay mai-video natin ng ayos kasi wala tayong pang-record doon sa screen ng ating laptop. Yan. And itututo ko lang yung cellphone natin para masundan nyo ako yung step by step natin. So, yun guys, and sana i-share nyo sa mga ibang mga kasama natin na mga electrician, mga Pilipino na gustong magkaroon ng limited license. And dapat guys, pagpunta natin dito at nandito na tayo nagtatrabaho, first nating unahin ay ang limited license. Although mahal ito, nasa cost ito ng $1,650 New Zealand dollars. So, although medyo may kamahalan, pero ay magiging key natin ito kasi dito sa New Zealand is yung ating recession ay patuloy ng patuloy. So pagka wala tayong sandata ay maaari tayong ma-redundancy o matanggal tayo doon sa pinagtatrabuhan natin. Pero kapag may limited license ka, mas madaming opportunity din na pwede nating pasukan o pwede nating pagtrabahuhan. So yun guys, proceed na tayo dito sa ating tutorial para sa inyo to, and hopefully may masundan nyo at matutunan nyo. Alright guys, yan ang ating EWRB portal. So ngayon kung maggagawa tayo ng new tab, ilagay nyo lang yung EWRB, yan, and enter. So yan yung ating lalabas. So dito tayo sa unahan, yan, ito. So guys, may nakalagay dito na apply for trainee limited, renew your practical license, registration for overseas trained applicant, and competence program. But before na kayo dito mag-search, ay mag-registered muna kayo dito sa EWRB portal para makuha ninyo ang inyong saan ba yung EWRB? Itong EWRB ko, yan, para makuha ninyo yung inyong EWRB number. So yan, ito yung aking EWRB. So magsa-sign in tayo. So yung akin nga pala, gumawa ako ng Realme guys para yan yung ating EWRB. So yan guys, ito yung EWRB natin. Ayan, nandyan meron ako. Ito yung aking EWRB practitioner ID number. Yan yung kailangan. Kaya kailangan nyo yung
registered first bago kayo mag-apply, kasi kailangan dun yun sa pipil upan natin para sa registration natin ng overseas train natin. So ito yung ating pipiliin, registration overseas. If you have recently arrived in New Zealand or planning to move to New Zealand and have an overseas experience working in electrical trade, you need to get registered here in New Zealand to be able to carry out electrical works. So ayan. So below nyan ay meron dyan pagpipilian. Yan, electrician, mining endoser, electrical installer, services, ganyan, yung distribution, yung mga specific. Pero dito tayo sa electrician kasi ito yung sa atin. Yan. So, registration overseas train pathway. Yan. Meron nakalagay registration requirements. Required documents, application checklist, information certified document. Before apply, you have to complete the registration requirement. You must complete the registration requirement before you apply. Kailangan makumpleto daw natin bago tayo mag-apply. Apply now, application processing time. Yan, makikita natin dito sa application processing time kung gaano katagal ang license. Yan. NC train applicants, registration, license, overseas trained applicant, registration. Yan. Application for the trainee overseas, trained overseas, 9 weeks. Once required paperwork submitted, the 9 weeks assessment period begins the time that application is deemed to complete the assessment ready. Yan. Pagka kukuha tayo ng license, 20 working days yung kanilang para bago maipadala sa atin. So, balik tayo guys. Yan. Balik tayo. Dito tayo. So, ito yung registration overseas pathway natin. Ito yung registration requirement natin. Yan. To become an electrician, you must meet the following requirements. Must have complete 4 years 8,000 hours practical training experience in the work of electrical overseas is satisfactory to the board. Registration class, electrical, minimum amount of work experience, 4 years. Required work experience, all electrical work except work in a mining operation and includes at least 1 year to our experience in wiring, installation and building, installation on connection, high, low voltage, single phase, and domestic wiring, installation switchboards, lighting, power, and anything, blah, 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 fault finding, testing, and everything. So, ibig sabihin, kailangan naka-experience ka ng mga, yung mga experience na ito. Yan. Para maging required yung work experience mo. So, doon sa inyong mga reference sa ating EWRB, ating certificate ay kailangan yan yung mga nakalagay guys. So, para malinaw. So, yung 4 years, 8,000 hours, yun yung siguro, halimbawa, meron kayong experience ng mga 2 years, 3 years, okay lang yun. Kasi itong 4 years na ito ay mas compliance ito doon sa mga trainee na kailangan nilang ng 4 years dito para sila ay matapos yung kanilang trainee sa electrical, yung mga nandito na, yung mga apprentice yata kung tawagin nila yon. So anyway, and yan yung requirements na ngayon. Yun yung sa registration requirements. Dito naman tayo sa required documents. Certified proof of identity. Ayan. Kahit yung mga passport natin, pwede na yon kung wala pa tayong driver's license dito. Kung meron naman tayong driver's license, okay lang din na driver's license natin. And ayan, certified work history reference from the employer or supervisor. Kung employer o supervisor mo, ang reference letter mo, yun yung sinasabi na dapat nandoon yung iyong mga tinrabaho, yung specific
works mo na ginawa doon sa iyong trabaho sa previous mo na 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 company. Ayan guys. Passport quality photo nga pala, kailangan din doon sa Ayan guys. Yan yung kailangan yung dalawa para makapag-apply kayo ng overseas natin ng limited license. Yun guys, ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay picture na naandoon sa isesend natin sa email. Ito sa email natin sa infogov.co natin i-email ang ating mga na print out na mga documents. Lahat ng document na related sa electrical mo, isama mo na dito para garantisado na magagrant yung iyong limited license. Kasi merong instances din talaga na yung iyong limited license ay madi-decline. So, ang first natin kailangan ay yung ipiprint out natin dito sa EWRB, yung papel ng registration, and then yung mga credential mo, certification na may employment certificate na mayroong reference letter, tapos diploma, transcript, trainings, license mo kung RME ka sa Pilipinas, NC2, NC3, isama nyo na rin para talaga yun ay maging qualified kayo. At merong instances na pag meron kang NC2, NC3 ay ma-exempt ka sa jury exam dito. So kung kukuhanin mo lang regulation and then practical, at malaking menos na gastos ang iyong kaharapin. Kaya the best yun. Kung nasa Pilipinas pa kayo o nandito na kayo sa New Zealand and then may chance kayo umuwi para kumuha nun bago kayo lodge ng inyong limited license, and much better. And lahat nga pala ng mga document nyo, whether meron kayong hard copy na original or soft copy na nasa electronic devices, cellphone, everything, laptop, na dadalhin nyo doon sa JP, yun yung Justice of Peace ba o basta JP, ay kailangan may i-present kayo doon kasi tatataka nila kung yun ay certified true copy o kaya ay electronic copy, para doon sa kasama yung bago nyo i-send yung inyong mga document doon sa email ng EWRB. And one thing, kapag halimbawa meron kang certificate na walang reference letter sa baba, ibig sabihin ng reference letter ay yung iyong job description, like installing cable tray, wiring, ganyan, termination of DB, cable pulling or something, a 3-way, 2-way switch, 4-way switch installation, and then testing, ganyan, fault finding, mga ganyan, ay merong isang way na yun ay ang statutory. And guys, ito yung form na kailangan nyong i-print out na isasama doon sa inyong pag-apply ng limited. Dito sa resource, punta ka na resource, tapos hanapin yung form. Tapos ito, registration, New Zealand, Australia, TTMR, and electrical registration overseas applicants. So yan. Yan, overseas trained applicant registration certificate, practical license application. Yan. Hindi ito ang kailangan nyo guys. Ito, teka, yan. Ito, isa, dalawa, and tatlo. Yan yung inyong isasama doon sa inyong printout. So, yun yung ipinasa ko doon sa EWRB. Ang email ay info@ewrb.gov.nz. So, yun guys, ilalagay ko dito sa description natin dito yung email ng EWRB para doon kayo magpasa. And please guys, do it in yourself. Huwag po kayong kumuha ng mga
license or something law firm or something para lang makapag-apply kayo ng EWRB, because ito po ay madali lamang gawain. Kung nasundan nyo yung aking sinabi ay makakapag-apply na kayo ng EWRB. Papa-JP nyo lang lahat and then send nyo sa EWRB. Maghihintay lang kayo ng 9 to 12 weeks and then darating na ang inyong limited license. Kung may problema ang limited license nyo, kulang yung inyong statutory, kulang yung inyong description, do the statutory. So yun lamang po, at hindi na kayo kailangan kumuha ng mga kung ano-anong mga law firm or something para lang kayo ay makapag-apply ng limited license, and malaking pera po mawawala sa inyo. And ang pagkuha natin ng limited license, pag nag-start ka nito at mag-start ka na mag-block course and then mag-start ka na kumuha ng mga exam mo, at madami pa po tayong gagastusin guys, kaya please lang po do it in yourself para po ay makatipid tayo. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, just comment in my comment section at sasagutin ko po inyong mga katanungan para po ay hindi po kayo magastusan ng malaki at maging swabe ang inyong application. So yun guys, hopefully ay may natutunan kayo, and hopefully ay ma-share nyo sa iba nating mga kababayan na gusto mag-apply ng limited license. And yun guys, hanggang dito na lamang, and please don't forget to subscribe. And meron na nga po pala tayong page, Facebook page, meron po tayong TikTok, meron na rin tayong Instagram, and tatry po natin mag-upload para po ay mas marami tayong matulungan at mas marami makakita yung mga nangangarap na katulad natin na magpunta ng New Zealand. So yun guys, and thank you for watching. See you on my next vlog. Goodbye.